Strong Igorot at work! Gatas na gatas! Mga ganun tatanungin mo. Gatas na gatas! Fuck you. Ano, mga gago? Galingan mo pa! Galingan mo pa, putang ina mo! Katotohanan, this is rock. Para sa mga naloko, para sa mga nagtanong. Sa skrinaw ng lumitaw mukha, pangakong tulong, salitang matamis. Norman Mangusin ang tawag sa kanya, pero tanong ng bayan, sino ka ba talaga, boss? May kwento ng ayuda, may abot kamay, pero sa likod may bulong ng duda. OFW na umaasang may sasalo, pero bakit may luhang kasunod ng tiwala? Pangalan ba'y sandata o maskara lang? Hero ba o palabas sa harap ng kamera? Pag ang ilaw ay nawala, ano ang maiiwan? Norman Mangusin, pangalan sa anino, peking identidad, sabi ng balita, totoo. Sa OFY now na umasa, sino ang sasagot? Rock ang sigaw namin, ilinaw mo to. Hey, hindi chismis, tanong ng masato. Kung malinis ang kamay, umarap ka rito. Sa gitna ng galit at pagkadismaya, katotohanan ang hinahanap ng bayan. May resibo ng kwento, may ebidensyang tanong. May post na nabura, may salitang binawi. Social media nag-aalabang comment. Scam ba to? Sigaw ng OFW sa gabi. Hindi lahat ng mukhang tagapagligtas ay may pusong tunay sa likod ng ngiti. Kapag ang pangako'y naging bitag, sino ang mananagot sa sugat ng tiwala? Kung ikaw ay totoo, patunayan mo. Kung ikaw ay mali, harapin mo. Ang rock di natatakot magtanong. Ang katahimikan ng tunay na krimen. Norman Mangusin, pangalan sa anino, legasyon ng panlilinlang sagutin. Sa OFU na napaso sa pangako, hindi kami tatahimik, hindi kami hihinto. Hey, hindi lahat ng viral ay banal, hindi lahat ng sikat ay tapat. Sa entablado ng sambayanan, katotohanan lang ang may lakas. Boom! OFW, hindi kami bulag. Pagod na sa pangakong hungka, kung ang tulong ay may kapalit na sugat. Sistema ang babanggain ng galit, pangalan mo'y umugong sa tanong. Hindi sa hatol, kundi sa linaw. Kung may sala, managot. Kung inosente, lumabas ang katotohanan ngayon na. Norman Mangusin, harap sa ilaw, peking identidad o maling parata. Sa rock na to malinaw ang sigaw, OFW ang bida, hindi ang pangalan. Sa gitna ng ingay, tandaan mo to. Ang tiwala minsan lang ibinibigay ito. Kontrobersya ililipas din, pero ang sugat ng paloloko matagal maghilom. Ito ang rock ng pagtatanong. Ito ang boses ng OFW. Alright, mga ka-plastic. And this is me again, Big Sue, right back at it again with another Norman Mangusing content. At isang dekalibre at gatas na gatas ang ating tatalakayin ngayong araw na ito o gabi sa inyong lugar. At ang tatalakayin natin ay karugtong kahapon na kung saan ay ating tinalakay ang tungkol kay Karen Whitmore. At kung saan ay inilantad niya yung mga kabulastugan ni Norman Mangusin na marami pala siyang utang kay Karen Whitmore, kay Mami. At the same time, alam mo na, ine-expect na natin na siya ay magsasabi ng mga katagang hindi po niya kilala ang mga ini-interview ni Makagago WhatsApp man, mga ka-plastic.
So bago tayo magtungo doon sa reaksyon ni Norman Mangusin about doon sa napanood ni Kulaong at bigla na lang itong kumontak direkta kay Don Batalan at kinamusta niya kung okay pa ba si Don Batalan after na napanood nila ang interview ni Makagago WhatsAppman kay Mami Karen Whitemore. So, bago tayo magtungo doon, ay meron akong ipapakita na kung saan ay si Mr. Caliber at LM ay bumaba ang kanyang subscriber count from 43 something down to 37,700 subscribers. So, ang laki ng binaba. So bakit nga ba bumaba ang subscribers ni Mr. Caliber FLM? Simple lang yon mga kaplastik. Dahil hindi madadaan nito sa mass reporting. At ang pawang ng mga YouTube ngayon ay parang hindi na ganun kasi stricto where it comes sa community guidelines. Na kahit maraming nagre-report sa kanila, ay para bang hindi na nababaliwala yung mga report na ito. So bakit ganun? Kapag mga maliliit na channel nakakaya ninyong i-deactivate o tawag dito, i-terminate yung channel. Pero bakit sa mga kagaya nitong mga hindorotot na nilalang na ni si Mr. Caliber ay parang hindi yata ito na-delete o na-terminate ang kanyang channel? Siguro marahil si YouTube ay nakikinabang din dito sa mga monetization ni Mr. Caliber na bagamat napakalaki ng nakukuhang palipad at the same time monetize ang kanyang channel. So parang hindi kinakatigan ni YouTube ang mga mass report ng channel na ito. Maganda kasi mga kaplastik, gumawa po kayo ng X account, which is yung dating Twitter account. Gumawa po kayo doon and then kumontak kayo sa account name na Team YouTube mga kaplastik. Sa Team YouTube pwede nyo pong ilagay yung link ng channel na i-report ninyo. And then lalabas po yung contact ng Team YouTube via private or mismong tweet. Pagka-report nyo, agad-agad kayong response ni Team YouTube within 2 days. At i-review nila yan. 100% mas magaling o mas mabilis ang response ng YouTube support sa Twitter account. Hanapin nyo lang po Team YouTube. Yun po yun. Napaka 100% na response. Nagre-response po yung YouTube support doon. If ever na gusto nyong i-mass report itong si Mr. Caliber. At maganda, ipaliwanag nyo briefly kung bakit i-delete yung channel ni Norman. For example, marami po ang naloloko na itong taong ito. Marami po ang ginagawang negosyo ang super chat. Mga kaplastik. Yun lang ng isa sa mga halimbawa na pwede mong i-file na report sa Team YouTube mga kaplastik. So yun, binigyan ko na kayo ng niche. Ako kasi kaya hindi ko na madalaw ang aking Twitter account o X na ngayon ay naban po ako sa Twitter gawa ng sa maling hashtag lang yun. Nandahil lang sa hashtag, mahigpit si Twitter kasi mga kaplastik eh. Once na yung hashtag mo hindi tugma dun sa content mo, nagkaroon ako ng restriction doon. Naban ako sa Twitter. So, by the way, magtungo po tayo bago tayo magtungo doon sa about doon sa reaction ni Norman Mangusin at kinontak ora mismo si Don Batalan. At yung mga some part of the receipt na nilabas ni Pudgenius galing kay Mami Karen. Bago tayo magtungo doon, ay panoorin natin yung video na kung saan ay meron siyang estudyante
na isang universidad na question niya lahat ang mga accounts ng taong ito kung talagang solid supporter siya ni Team Caliber. At hindi nyo magugustuhan yung huli niyang hinihingi sa kanyang estudyante. So panoorin natin. Yan yung behind the scene mga ka-plastic. Dinamay na naman yung Diyos sa katarantaduhan niya. Meron na naman siyang bagong account mga ka-plastic na ang pangalan ay Mr. Caliber Gaming na ngayon lang niya i-generate o kamakailan lang niyang i-generate. Yun ay dahil nangangamba siya na baka itong Mr. Caliber FLM channel ay madidelete na. Kaya ang gumawa na siya ng paraan, ma-delete man itong Mr. Caliber FLM channel, ay meron na naman siyang panibagong channel which is Caliber Gaming daw. So gamer ka na pala, FLM. Kailan ka pa naging, sa bagay, literal naman siyang gamer mga ka-plastic. Literal siyang sugarol sa isang sikat na hotel na kung saan ay ginagamit siya ng mga sindikato para magsugal. At ang pinansusugal niya, unfortunately, nakakalungkot man sa pandinig ng mga OFW, ay ang mga pinaghirapan yung pera. Kayo mga OFW na uto-uto. Yung pera na pinanlipad mo sa taong ito ay napunta lamang sa pangsugal. So tuloy natin. Hoy, teka. Tama ba narinig ko mga ka-plastic? Narinig nyo ba ang narinig ko? Narinig nyo ba yung mga sinabi ni FLM mga ka-plastic? Ulitin nga natin. Baka nagkamali lang ako ng pandinig. Eto, at matindi to, brain. May dala ka bang monitor? Bakit naman po hahanapan mo ng kondom yung estudyante? Magpapapuwit ka ba, Norman? Magpapatumbong ka ba, Norman Mangusin? Sanay na sanay ka yata sa ganun, Norman. Alam mo, estudyante ang kausap mo. Hindi po yan kagaya mo na balahurang tao. Para mo na rin pinamumukha mo na kagaya mo rin siya. Nasa laulang nila lang. Bakit mo naman tinatanong kung bakit may dala siyang kondom? Para puwitan ka? Norman?
Yun ang the biggest question. Bakit ganun? Saan mo na naman naisip yung ganong idea? Diba? Kaya nga napaurong na lang yung bata eh. Kasi nga, para naman nakakaloko to. Nakapag-subscribe na yung tao, nakita yung mga ebidensya na patunay na supporters mo siya, tapos ngayon naman may isa ka pang kondisyon na hinahanap. Grabe naman tao to. Eto, at di matindi to, bring. May dala ka bang ito? Wala. Wala, sir. Puta, 50 milyon yung pinakawalan mo. Nasa bulsa lang ng mga kalalakihan yan. Alam mo, ang mga estudyante, tatandaan mo lagi. Ang mga estudyante, may dala-dala lagi yan. Puta, nasabi ko sa'yo, Maling katwiran yun mga ka-plastic. So parang tinotolerate mo na dapat mang-rape ng babae itong mga estudyante. Siguro ganitong tao si Norman Mangusin way back nung nag-high school siya. And then nag-college kuno. Na kapag nag-aaral siya, may baon siyang kondom. Sabi nga niya dito sa caption, estudyante, tandaan mo lagi ang mga estudyante, may dala-dala lagi yan. Dala-dala para saan? Eh ang layunin ng mga estudyante is mag-aral, di ba? Hindi yung kalantariin nila yung mga kaklase nila. Para namang nakakasira ng respeto ito sa mga kabataan. Na parang nino-normalize mo na dapat ganun palang gawin ng mga bata during his learning. Habang nag-aaral, dapat pala bumibembang. Saan mo napulot yung ganung katwiran? Nakaka-plastic. surprise bring me, laging dala-dala natin yan eh. Sinayang niya. Well, anyway, ayun, nandito po, ayun ha. Ito na. Oh, ito yung sobre. Oh, may labang 5,000. Oh, bumati ka muna. Congratulations. Ayan, sa'yo yan. Baon mo na yan. Baon mo na ha. Oh, pati mo, yung mga kaklase mo. Sir, Francis. Saan ka galing? Gano'ng kalayo? Tugigaraw tupen niya, sir. Ibig sabihin, nanonood ka talaga sa akin. Putik na yan talaga. Tugigaraw tupen niya pa. Wala, magkakaroon ka lang ng brain damage dyan, tol. Sinuportahan mo pa yung channel niya. Tapos ang worst case scenario, estudyante ka. Hahanapan ka ng ganon. Palagay mo ba pag nakita ng teacher yan in the personal, kasiraan din niya yan. Kung sakaling naglabas siya ng ganon. Parang iisipin na lang niya, ay, meron akong estudyanteng manyakis dito. May dalang kondom. Hindi mo alam kung gaano kalaking kasiraan yan sa pagkatao niya. Na malaman ng mga guro niya na mayroon siyang dalang ganun. So dapat pala tinotolerate pala ni Norman Mangusin na ang mga estudyante gumawa ng milagro. And that's the reason why kung bakit dumarami ang mga early na mga teenage pregnancy. Dumadami ang kasong teenage pregnancy. O let's say hindi na pregnant dahil may condom. Dumarami yung kaso ng HIV sa Pilipinas.
Especially ang pinaka-highest case sa Quezon City. Napakalaki ng porsyento dyan. Dahil marami mga pokpok dyan, marami mga pakawala dyan, na ang target ay mga estudyante, mga kaplastik. What the hell are you doing, Norman Mangusin? Nakakita niya ako. Anong pangalan mo ulit? Kunin ko yung pangalan nito. San George. Christian George. Yes, sir. Andali, okay. Andali. Kuha lang kita ng kapraso. Ano ha, George ha? Na-record mo yan? Pwede mo ibigay sa akin mamaya? Sige, na-record din. Anyway, ano masasabi mo sa... Actually, yung binigay ko sa'yo, galing yan dito sa ating mga viewers, lalo na kay the chubby Filipino lawyer ng United States. Yan, yan. At saka kay... ayan, bahala sila. Okay, anyway, thank you, congratulations. Thank you, sir. Sayang yung bring me, no? Alam mo, ito yung pinakawalan mo. 50 mil yung pinakawalan mo. Kana, di bali na. Kaysa naman maging kasiraan niya yun. Binabaan mo yung dignidad ng tao. So basahin natin yung comment kung meron nag-comment. Let's say, tingnan natin kung may comment. Parang wala. Walang comment. So ito, punta na lang tayo dun sa post ni Food Genius about dito. Ito, mga kaplastik. Ito yung post ni Food Genius, mga kaplastik. About doon dun sa video na yun. Saan kayang school tinuturo ang required ang subject na magpapadala ng kondom sa bulsa? May quiz ba yan bago mag-recess? Kasama ba sa school supplies? Mas importante ba sa papel at ballpen ang kondom? Ganyan pala ang curriculum ni Prof. Norman Mangusin, mga kaplastik, na PhD pa siya na tinuring at top-notcher daw siya bilang sa kursong Humanity and Philosophy, mga kaplastik. Graduate ng YouTube University, major in Advanced OFW Scamming Studies. At the same time, large-scale stapa and human trafficking. Diba? Ngayon, minention ni Food Genius ang katagang DSWD NCR. Yun ay dahil sa video na ito na nakita. Kumbaga, ginagawa niyang normalize yung makipagtalik sa mga kaklase niyang babae sa murang edad, mga kaplastik. So ganun pala ang mindset ni Prof. Norman, mga kaplastik. Sabi nga ni Roy Dinego, di kasi nag-college yan kaya hindi niya alam. Panay gagamba at Jolens ang dala niyan noong grade 5. Sabi nga ni J. Mart Las Piña, scripted lang yan, kunwari. Babawiin niya yung 5K tapos 500 lang ibibigay. Ano pa nga ba? Trilyonaryo yan, ha? Ayun. Sabi ni Maria Archita Chehele, tanong license pa siya ng advice ng ganyan? San PRC? May mga seminar na conduct na ganyan pero dapat license at approval ng ahensya ng gobyerno. Diba? Tinuturo na rin kasi ang sex education sa bagong curriculum ngayon. Pero hindi required na magdala ng kondom ang mga estudyante. Hindi naman nila hindi na nila ito ini-encourage yung mga estudyante na magdala ng kondom. Lalong-lalo na kung below 18 years old ka. Yun. So magtungo tayo sa
sa post about doon sa lumalabas ngayon sa social media na kung saan ay si Don Batalan ay kinontak niya. Ayan. Sabi dito sa post uli ni Friends of Food Genius, inakalang si Norman Mangusi ng kanyang kausap ipinahayag ng FFCI President Edubej Orito Batalan na handa niyang pakiusapan si Karen Whitmore kaugnay sa kasong isasampa sa pagdating nito sa Pilipinas. Diba? Desidido kasi si Karen Whitmore na magsampa ng kaso, damay si Don Batalan at yung pamilya ni Norman Mangusin na hindi ko alam kung sino yon kasi magulang daw ni Norman dadamay doon dahil may utang din na hindi pa rin nababayaran magpahanggang ngayon. At ito po yung mga ebidensya patunay na meron po silang isinend na pera kila Norman Mangusin. Ito po yun. 200,500 pesos. Ang laki, no? Galing sa bank account nila yon ni Norman. Galing sa mga OFW o kila Karen Whitmore, sinend through kila Norman Mangusin. At ito nga po yung kumakalat na video call nilang dalawa. Sayang dapat ni-record din. Ito po yung kanilang chat ni E.O. Batalan. Na madalas pong lumalabas sa aking suggestions sa Facebook. At baka nga naman ini-stock ako nitong taong ito. Mga ka-plastic. Sabi nga dito, yan, para makita. Nag-chat si Norman, dong si Francis to. Bagay, nag-thumbs up si Don Batalan and then nag-reply, kamusta? Okay lang, mga ka-plastic. Follow up tanong niya sa okay lang, napanood mo ba yung upload ni MG? At nag-reply po to ng, oo boss, Karen, paano natin malulusutan magkakaso daw? Yan ang sabi ni Norman. Sabi, reply naman ni Batalan, di ka naman direktang nakipag-usap. Tapos reply naman nitong si may mga resibo kasi si Dong. Yung mahirap na malusutan. Then video call to si Don, mga ka-plastic. Ngayon, follow up sa reply ni Don. Yan, inulit lang yung chat. Wait lang Yan. Di ka pa naman direktang nakipag-usap, dila Ma'am Edith at Kathleen nakipag-usap sa kanya. May mga resibo kasi Dong yung mga mahirap malusutan. Pag umuwi, pakiusapan na lang. Uuwi kasi si Karen Whitmore June. Sa June pa yata siya pupunta ng Pilipinas. Uuwi para mag-file ng kaso against kay Norman at sa mga iba pang mga kasangkot dito. At ito yung larawan nilang dalawa na parang nananakit na ang ulo ni Don Batalan. At yun, kakontak niya tong si Norman. Di ko lang alam kung authentic itong photo na to kasi parang yung nasa picture doon above, parang yan yung live stream ni Norman Mangusin nung nakaraan sa YouTube channel niya. At ito po yung mga accounts ni Edubeges Batalan. Patunay na naka-address sa kanya at the same time number, email address, GCash account or bank account na nagmula sa FFCI ng chapter dito sa Pilipinas.
Yan, naglabasan na yung mga ebidensya. At then meron pa po tayong ito. Mayroong rebat si Norman dito, mga kaplastic. Ang sabi ni Marcos Francis Leo Marcos aka Norman Mangusin, gagawa lang kayo ng issue, di nyo pa insinigurado. Dapat ginaya nyo pati picture nitong mga ungas. So lumalabas yung etong post na to ay hindi daw totoo. Kasi yung latest profile picture ni Don Batalan dito sa kaliwang bahagi ng larawan ay magkaiba doon sa in-screenshot na nilabas ni Puginius. Ayan. Sino yan? Kilala mo? Bashers. Bashers daw ang nag-send. At nag-edit daw, di umano. Ikaw ba yan or gawa lang? All out mga... Oh, yan. Nagmura pa. Mga ka-plastic. Pikon na sila doon. Ayan. Sabi nga ni Puginius, Oy Norman, anong gawa naman yan? Tawagan mo si Dong at alamin mo ang totoo. Pareho kayo matalino, palaging buko. Kamusta na pala sa pagpapasanla ng mga titulo mo sa lupa dyan sa Tugigaraw? Pambayad sa utang. Di ba? Tapos ito yung katwiran niya na hindi niya daw kilala. Itong si Karen Whitmore. Malalaman natin yan dito sa video na ito. Itong matandang nagkakalat na to ng puro ka-fake na shot. Ayoko na patulan, sagot ko na yan. But pag natapos yung lakad ko, gusto ko sanang pasalamatan si Mami Edith, si Kuraming, Mami Edith, at si Ma'am Lorna Rutherford, at saka si Karen Whitmore. Dong. Diba? Oh, binanggit niya yung pangalan ni Karen Whitmore, mga ka-plastic. Sabi nga ni Puginius dito, reposted due to barangay CCTV chismosas demand. Baga para malaman natin na kilala niya talaga itong si Karen Whitmore that time. Itong video na ito, way back, hindi pa ito nababatikos ni Makagago. Ayun yung mga panahon na magkakasundo pa sila nila Karen Whitmore, mga ka-plastic. Kaya pinapa-remind lang ni Puginius na talagang kilala niya itong si Karen Whitmore. At hindi po siya na gaya ng sinasabi niya ngayon na hindi niya daw kilala yung in-interview ni Makagago. Paano niya may tatanggi yun? Galing sa bibig niya mismo yung word na Karen Whitmore. Tawagan mo sila. Padalan mo sila ng tigko 250,000 yung apat. Kasi Mami Melita, si Mami Edith, si Mami Lorna. O tapos si Karen at saka si Mami Melita. O di ba? Dalan daw ng pera. Yun ay tulong ko sa kanila. Wala pa naman tayong ganong pero tulong ko sa kanila. Mag-i-spend ako ng 1 million, tutulong ko sa kanila. Parang gusto ko lang pasalamat. Spend ng 1 million, wala nga sila natanggap. Sa karing kalokohan. Sa kang kwento. Imbento. Matan yung mga tao tumulong sa akin. Yung isang nagkakalat na matanda ng ka-fake news-an, pag ako hindi nakapagpigil, alam mo na. But out of respect, sumulong naman talaga eh. Pero doon sa ginawa niya, hindi ko tutulungan yun. Kahit magalo yung balas. Tinalutan. Awa sa'yo.
Puro kakalokohan sa mga pinagsasasabi mo. Kaya hanapin ko lang yun. Eto. Good morning. Oo. Good morning. Oo. Ay, magandang umaga ho sa inyo. Magandang umaga. Ay, syempre, magandang umaga dito sa Uhuging Vlogger. Oo. Abay, may nag-interview hindi ko kilala yung in-interview doon. Balita ko, sigurado ako 1,000,000% gawa-gawa nila yan. Aba, bakit? Meron ngang pwede nga, gagawa nga sila ng fake witness. Yan, ang dali-dali niyan Dali-daling gawin yan, yung mga interview. Oh. Hindi papasa sa akin yan. Nung ako ay nakakulong, merong 5 lima sila na mga mommies na OFWs, kaya nga tinawag yun na 5 mommies pangalanan natin yung 5 mommies. Ang unang-una doon, yung dumalaw sa akin sa kulungan, si Edith Cargar. Yan, si Mami Edith Cargar. Tapos Merly Bersheng. Tapos si Mami Dakel, gabi na. Tapos si Ma'am Melita Kilates. Tapos si Kay. Ayan. Sila ang nagbansag dyan na 5 mommies. Yung mga sinaunang support. Sos, Mario Joseph, hindi mo lang binanggit si Madam Karen. Kasi nga lumaglag na. Pero deep inside, yari ka na sa kanya. At nangangamba na naman ang buhay nito ni Norman, mga kaplastik. Dahil sa mga kasinungalingan na pinagsasasabi niya ngayon. Na pinipilit niya na hindi niya kilala pero kababanggit lang niya kanina doon sa video na yon, mga kaplastik. Talagang wala na tayong aasahan sa mga kasinungalingan pinagsasasabi niya, mga kaplastik. So ito, yung isa sa mga nakakatawa Food Genius Group na pinamumunuan mo. Akala ko ba for awareness kayo? Di ba? Wag. Di ba? Kainto. Sabi nyo, for awareness kayo. Kaya nga, di ba, Food Genius Group. Di ba? Allergic na siya sa wangwang dati. Hindi niya inapansin yung wangwang. Ngayon, takot na siya sa wangwang. Kasi nga nalalapit na kasi ang kanyang paghoyo. Gaya nga na sinabi ni Makagago WhatsApp man, kung magpapail ka ngayon ng kaso, 3 months po yun gumugulong. Then yung 3 months na yun, ito na yun, mga kaplastik. Maaaring sa Pebrero ay matatanggap na niya yung subpoena niya at yung kanyang warrant. Gaya nga na sinabi ni Makagago kanina sa live stream. Pero ganun pa man, mga kaplastik, nalalaman mo talaga sa kilos ng isang tao kung talagang alam niya sa sarili niyang dehado na siya. Sa tunog lang ng wangwang natatakot na siya. So nangangahulugan lang talaga na alam niya na guilty siya sa mga kasalanang ginagawa niya. So nananawagan ako sa mga DSWD dyan na kung saan ay mapapanood nyo po mismo dun sa mismong YouTube channel niya na Mr. Caliber FLM, na kung saan ang estudyante na ginawa niyang contestant sa kanyang
segment na bibigyan niya sana ng 50,000 pesos kung nagdala yung kanyang contestant na estudyante ng kondom. So pag-aralan nyo po itong ginagawa ni Norman na kung pasok ba ito sa bawsi, mga kaplastic. Pwede kaya makasuhan si Norman dahil dito? Pwede. Kasi parang ini-exploit niya yung mga kabataan na gawin nito sa personal na buhay, especially kung ikaw ay papasok sa eskwelahan. Kailangan pala magbaon nun. So tinuturuan mo maging fuckboy yung batang yun. So nananawagan ako sa DSWD, mga kaplastic, na sana paki-review po itong sinabi ni Norman Mangusing sa latest post niya sa kanyang YouTube channel about dito sa ginawa niyang bring me na yan. So ngayon, kaya niya ginagawa yung mga ganong bagay ay may kondisyon kasi yun. Kailangan niyang mag-subscribe yung mga contestant niya sa kanyang channel para ma-maintain yung sub count niya at hindi po ito maubos. Diba? Hindi na nila ma-encourage, mga kaplastic, yung mga tao na ma-mass report ng channel niya. Mas maganda na lang talaga na wag na kayo mag-subscribe sa channel niya. Kasi parang yun na rin sinusuportahan yung pagiging scammer niya. The more na nagsusubscribe ka sa channel niya, sinusuportahan mo o tinotolerate mo sa kanya na maging scammer siya. Parang sumasang-ayon kayo na mangloko pa to ng ibang tao. Lalo-lalo na yung mga pagpapalipad ninyo araw-araw para lang mabasa ni Norman Mangusing yung mga insulto niya sa kanya. Di nyo alam, yun yung gusto niya na binabash siya sa social media. Yan ang gusto niya, na yurak-yurakan nyo yung pagkatao ni Norman pero may pera yun. Di nyo naalata, ang mga binabasa lang niyang comment yung may mga kalakip na kapalipad. Yun ay dahil interested siya sa pera mo, hindi sa opinion mo. Wala siyang pakialam sa sinasabi mo kung ano man yung sabihin mo sa kanya, like hampas lupa siya, patay gutom, scammer, walang kwentang nilalang, hindi naliligo, mabahong nilalang, at kung ano-ano pa mga pwede mong ilait kay Norman Mangusing. Pero para sa kanya, is a blessings yun. Kasi nga, nagbigay ka ng pera. The more na marami kayong nagpapalipad sa kanya, mas natutuwa siya dun. Dahil kayo ang talo at kayo yung na-scam ni Norman, literal. Kahit pasabihin mong 100 pesos lang ang binigay mo sa kanya. Hindi pa rin yun may tuturing na tawag dito is hindi mo masasabing in-scam ka. In-scam ka pa rin nang hindi mo nalalaman. So hanggang dito na lang ang aking opinion, and this is me again, Big Sue. Lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya what's up mga ka-plastic? And this is Gambit Commentary Video ng Video Live Stream. Signing out. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po, mga ka-plastic.